Magandang gabi sa inyo pong lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon at nandito muli po para ho dito sa ating pag-uusap tungkol po dito sa COVID. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po dito sa usual updates po natin at ang total recoveries and 12 new recoveries. So, ang nakikita natin dito sa datos na to ay ang mas kokonti ang cases ngayon, 106. Ang namatay po ay 5. Pagkatapos po yung recoveries natin ay 12. So, tatanungin natin bakit mabagal yung recoveries natin. Ang nakikita ko po dito ay dahil po dun sa atin pong mga doktor na nag-aalaga po. Kasi kung makikita po ninyo, kung ang recoveries po ay matagal, so ang recovery na atin pong nakikita ay dun po sa sinasabi po natin sa hospital. Hindi kasi po natin nare-record masyado po yung mga pasyenteng nasa labas at nakikita natin yung nasa loob. So, ngayon din, for the first time na sinabi po ng Department of Health na 252 na health practitioners ang infected ng COVID. 152 dun sa 252 or around 63% ay mga doktor. At ang namatay po ayon po sa tala ng Philippine Medical Association ay 21 na po. At dun sa infected na health practitioners na nasabi ko na 150 doctors, 63 naman po ang nurses. So, nakita ho natin mga kababayan, ang datos na ito ay masasabi natin na sa akin ho kulang pa, pero dapat na idagdag po sana po mga kababayan yun pong number of tests na nagawa po per individual. At according dun sa ating datos na nakita, yun palang 3,870 cases over 24,000. So lumalabas po noon or 80% na mga taong na testing 20% lang po ang may COVID. So yun ho ang kailangan natin pong data mga kababayan para ho natin madrawing yung curve, yung tinatawag nating flattening the curve. Kasi kung makikita niyo po yung data na pinapakita ng Department of Health, marami po nagtatanong, mga journalists po sa akin, mga scientists, mga epidemiologists, yun pong nire-report po na standard po mga kaibigan ay 3,870 cases, yun po lagi. And then, yung numero ng re-recover at saka yung namamatay. So, tinatanong na marami, bakit po hindi, let's say, yung number of cases na positive over the universe. Kasi po yun na magsasabi ng tunay na picture. Tapos, yung case fatality rate, yun naman po ang namamatay over the number of cases. So, sa atin po, parang ano naman tayo sa global data. So, bakit to napaka-importante ho ang pag-a-analyze ito? Kasi ngayon ho, 3 ho ang i-discuss natin, yung datos ho nito, yung blueprint natin, at yung ng flattening of the curve, at saka yung execution part. So bakit ko po nasasabing napaka-importante po to? Kasi po sa April 30, dun ho natin malalaman kung ililift po ng Pangulo or
by the time or extend pa ho natin. Kasi ang yun hong decision nito lagi pong data driven at saka dapat po real time. Kaya nga po yung grupo po ni Teddy Arbosa sa University of the Philippines nag-alok po siya ng kanilang mga researchers at mathematician at kagabi napanood ko ho sa ANC Professor Jerome Trabajante na tumutulong ho para magawa ho yung tinatawag nating epidemic curve. Napakamahalaga po nun kung pupuntahan niyo po yung website ng John Hopkins po. Tinitingnan ho doon kung kayo po ay pataas po or nagpipik tapos so magfa-flatten po yun. So gusto ko pong i-explain to sa inyo kasi nung umattend po ako ng meeting kanina, miski po si Secretary Lorenzana, Secretary Anyo at si Secretary Charlie Galvez, ang dinidiscuss po is flattening the curve. So dapat po maintindihan ho natin yun. So kung ipa-plot natin ang number po from day 1 hanggang sa ngayon, nasa na po tayo using the data coming from the RITM. So mapaplot nyo po yun. So kung nandun po kayo sa peak at nag-plateau na po kayo based on the number of cases po, ibig sabihin malapit na kayo mag-flatten. No, ginagamit po nating opportunity po itong lockdown to improve our healthcare capacity. So, anong ibig sabihin nun? So, habang naka-lockdown tayo, double purpose so yun mga kababayan. Ang ibig sabihin nun, number 1, yung social distancing, definitely may results na po yan sa ngayon. Kasi, ayon sa ating pagbabasa, kumukonti na nun yung cases natin. Pero we need to see the plot po. Number 2, binibigyan tayo ng panahon na nakapag-establish po ng mga testing centers, testing kits. Sa ngayon po, ang naikalat na pong testing kits ay 300,000. Napakagandang balita yan. At ang balita ko sa pagsasalita ngayon ni General Restituto Padilla ay 900,000 kits pa ang ikakalat po sa buong bansa. Kasi very essential po ang diagnosis po. You need to detect and isolate po yon para sa ganun, in the long run, yun ang magiging infrastructure nyo po. Kung wala po tayong diagnosis mga kaibigan po, hindi ho tayo matatahimik po in the next 3 months po. Kasi ang tinatanong na marami, ano yung magiging near normal, new normal life po natin pagkatapos. Ibig sabihin, ano bang strategy natin? So, ang nakikita ko po ay napakahalaga nun para magabayan tayo kung ano magiging buhay po natin. So, nung nireview natin kagabi, doon sa Spanish flu epidemic po, pagkatapos po ng big peak po nun, meron ho siyang secondary peak or ibig sabihin relapse. Ang pinagbabantayan po nito is after April 30, 1.5 years pa ho ma-develop yung vaccine. And therefore, napaka-importante mga kababayan po na yung gagawin natin sa loob ng 1.5 years ay importante. Ayon din ho sa nabasa ko po sa Financial Times ng JP Morgan, magkakaroon po ang buong mundo ng mga low amplitude po na parang aftershocks dahil hindi pa natin na-develop po yung bakuna. So therefore, yung ating social distancing, yung pagtitesting pa rin natin at yung mga ginagawa ho natin to improve the healthcare system sa mga doktor, sa PPE, i-maintain ho natin yan para hindi ho tayo magkaroon ho ng outbreak. Now, ang sinasabi po nung Spanish flu epidemic, yung second wave niya o relapse na nangyayari ngayon sa Singapore, sa Japan at sa Taiwan, ang nangyari po niyan ay nag-relax po sila, dumami na naman po ang cases. So tayo po dapat ho, tingnan natin ang mga models na yan, ang tawag dyan reference modeling, since hindi pa tayo nagka-epidemic for the longest time na ganito ho katindi. Makikita din nyo po yan sa Estados Unidos na sila yung nagulantang din sa nangyayaring ito sa kanila. So sa akin po, hinihintay po yung datos na yan ng mga epidemiologists para ho maiplot po nila yon. At makikita natin ang UP at ibang pong mga espesyalista ay gustong tumulong po para ma-analyze po. Napakalaking bagay po yun. Sinabi natin, pagka tama po yung data analysis natin,
mabibigyan natin ng scientific evidence po ang Pangulo at maidrawing ho natin o maiplat na natin po itong tinatawag na curve natin. Ako po ang aking tingin na lalapit po tayo dun sa peak at sa April 14 o ngayon, yung 1 week na yan critical po para makita natin total picture para ma-detect natin, ma-isolate at magamit natin ang mga quarantine areas natin. Ngayon, pag-usapan natin ho yung blueprint. Yung blueprint, kung maalala nyo, lagi ko pong binabanggit yan. Kasi po, ang role po ni na Secretary Galvez, compared to dun sa IATF, sila po yung planning and paggagawa ng polisiya. Ito po, ang tawag ko kay Secretary Charlie Galvez, siya po ang aking boss. Boss ho namin ni Dr. Ted Erbosa, Executive Vice President ng UP, at ni Dr. Bong Beno. Ang role ho niya is to execute. Ang ibig sabihin po nun, implementation is the discipline of getting things done. So, kanina po, pagdating ko po dito, binasa ko po yung dati ko pong libro, mga kaibigan. Di ba, every day, nag-share ako sa inyo ng book na binabasa ko. Depende sa pangangailangan. Ngayon po, yung blueprint po ay nandyan na. The time for planning, okay na. So, this is the time right now for execution. So, ang ibig sabihin po nito, yung blueprint natin, yung enhanced community quarantine, dapat po natin matupad ng maayos. Magsakripisyo po tayong hindi lumabas at kaya po tayo nag-social amelioration funding para yung mga kababayan natin po na wala pong magastos ay nandun lang po siya doon po sa bahay nila. Pangalawa, yung testing kits ready na po. Wala na tayong masasabi na hindi natin ginawa yung testing kits, testing center. May 1 million pong PPE at saka medical supplies na darating hanggang Friday, sabi ni General Padilla. Sa ngayon, siya po spokesperson po ng NTF na nagsabi niyan. Ngayon, yung kahandaan po ng command center, ready na rin po. So, ano ho ang model LGU? Sa execution part po, ay buong Pilipinas ho yan. Pero malaki ang role po ng local government unit. Bakit po? Explain ko po sa inyo kung bakit. Yung execution part po, hindi ho magagawa yan ng Department of Health, ni na Secretary Duque, Secretary Charlie Galvez, kasi po kailangan natin po i-decentralize. At sino ang may hawak ng pondo ngayon pagkatapos ibigay ng Pangulo at execution? Local government unit. Ngayon, merong model po na city. Ang Baguio City po, sa pangunguna po ni Mayor Benji Magalong, ay siya po ang model city. Wala pong kaso sa Baguio City sa ngayon. At kanina nga po, nang nasa opisina po ako dun po sa AFP, dun ho sa NDRMC, dun ho nag-meeting kanina, hinahangaan po yung kagalingan ni Mayor Magalong para ho dito. At 3 po ang sikreto po niya. At gusto ko ibahagi sa inyo kung ano naging sekreto. So, ginagather natin ang best practice. Ang una, transparency. Ang ibig sabihin, lahat ho ng datos ho, pati yung Data Privacy Act, ina-explain ho kung bakit ho ngayon kailangang i-rescind ho natin. Kasi there's a national law na public health emergency. You remember may sinabi ni John F. Kennedy, the rights of one man would be reduced if the rights of many people will be threatened. Ibig sabihin, though may right ka as a person, pero kung hindi mo naman gustong yurakan yun, pero kung hindi mo i-declare yung mga datos mo, let's say may personal travel ka, hindi mo disclose yun, makakahawa ka. Kaya, ang nangyayari dito, ayon sa pag-uusap ng PMA at mga medical societies at even isang court justice, ay pwede po na ang Data Privacy Act ay hindi mo na i-consider at this point in time. So ano yung second pong best practice po ni Mayor Magalong sa Baguio City? Ang second po mga kababayan ay yun pong mass testing, targeted testing. So nagte-testing po siya. At kung meron 13,000 po ngayon na PUI po,
dapat po yung mga LGU po ngayon na na-identify na po, ay dapat pong gawin na po nila ngayon i-testing para sila po ay ma-isolate na at mailagay do sa mga quarantine areas na ginawa na po ng Department of Health at ng National Task Force. Sa pangunguna po, ang nag-aayos po niyan ay yung BCDA Chair na si Vince Dizon. So, napakahalaga. At ang pangatlo po na nakita kung bakit magaling po yung Baguio City. Na una po yung transparency, sumunod po yung testing kits, at ang pangalawa po, yung kanilang pag-aalaga po dun sa kanilang healthcare system. So, napakahalaga po na yung mga doktor ay maalagaan natin kasi sila po magproprotekta po. At ang pinaka-importante sa lahat dito ay mapanatili natin ho yung atin ho social distancing. So, mga kababayan, inuulit ko na bigay ko na ho yung datos right now. Ang kailangan po natin ay mas granularity po ng data kasi po dito po nakasalalay ang atin pong objective evidence po upang sa ganun po, maayos po natin ito at maibigay natin sa Pangulo po ng tama. Kanina pong umaga, yan po ang dinidiscuss. May isa pong magandang balita. Meron na rin pong, maliban po sa binanggit ko, ang contact tracing po sa Baguio City ay almost so perfect. Yun ho ang sinabi, contact tracing. So magbabasa kayo ng news, i-google nyo po si Baguio City, Mayor Benjamin Magalong. Ang contact tracing so nila, isa sa best practices nila. So this morning, because of that, si Secretary Charlie Galvez, dahil mahusay ho siya maghanap ng reference modeling, pumirma ho siya ng isang kontrata kasama si National Security Advisor, Secretary Hermogenes Esperon, sa isa pong agency ng agency po ng information technology para ma-track down ho natin ang mga tao po kung sila po ay lumilihis po, nagko-cross po sila ng border or meron ho silang ginagawa, nakikita po yung mga galaw na yon. So napakahalaga, nakita ko po din kung nag-i-increase po yung cases ho doon. So meron ho tayong mapping ng buong Pilipinas and yan din po ang ginapit sa South Korea, yung information technology to map out to nationwide. So ngayon, paano natin po malalaman kung ang tayo ready na po? Okay, may tinatawag pong metrics of success sa execution. Let's say, bigyan ang metaphor, gamitin ko po. Ang ibig sabihin ng metaphor, ano ho ang magagamit nating tularan? Kunyari po na-intubate ho ang pasyente. Na-intubate. Ito po yung pagka nahirapan ka na huminga, alam natin na around 5 to 10% of cases po, ang mga pasyente po ay pwede po magkaroon ng acute respiratory failure. Right? Ngayon, pag gusto na nating i-win siya from the respirator, which is likened to the effect na gusto natin kung kailan mag-relief ho. Ito yung tinitingnan. Mataas daw ho ba ang oxygen niya? Hindi na ho ba siya hinihingal? Yung respiratory rate niya okay na po ba? Yung chest x-ray niya ay ayos na po ba? Nirepeat ho ba yung chest niya ayos na? Ito ho yung tinatawag nating metrics of success para malaman natin kung pwede na pong bunutin yung tube sa kanya at pwede na po siyang ilipat po sa regular room. So, nakikita ko po ngayon mga kababayan, yun ang kailangan datos ng Pangulo po para ho sa ganun, matulungan po natin siya. At yun ho magiging role po ng Department of Health, ang academe, ang mga eksperto sa medical, pagtutulong-tulungan na ho natin to upang sa ganun, last 3 weeks po natin, ma-execute po natin ng mabuti. Wag ho kayong mabahala, magpapagod ho tayong lahat at sisikapin ho namin. Halos alas 3 ako ng madaling araw natutulog ho, araw-araw. Humahana po ng datos para maibigay ho sa National Task Force. Hindi ho tumitigil hanggat di ko makita po yon. Si Dr. Teddy Herbosa naman, siya po ang namamahala sa operations po doon sa command center. At sa kanina si Dr. Beno naman ay tinulungan yung Mandaluyong Mental Health Center kanina at nagkaroon pala ng outbreak po doon. So kanya-kanya kaming job kanina while I was with Secretary Charlie Galvez kanina po.
at napanood ko po na napaka-importante po ang meeting nila is about execution or implementation. So, everything right now is ready. So, April 8 ngayon. Alright, April 8. Halos hindi nagpapahinga po, mga kababayan. I tell you, kahit to mahal na araw, Friday may pasok po kami. Ginawa po ngayon, MWF muna po kami. Para daw po, may time din ho kami mag-research to execute po. Tama po yun. So, next ho naming meeting ay Good Friday po. At di ho tayo titigil po. Kasi this is the battle of our life. Dito po nakasalalay po tayong lahat. Kaya kung nabigyan tayo ng pagkakataon ngayon tumulong ho, ay talagang didibdibin na natin po ito. Kayo din po, ang tulong po na magagawa nyo, mga kababayan, at hinihiling ko po sa inyo. Sana po itong Holy Week, wag kayong lalabas din po ng bahay. Marami pong effect ho to social distancing. Isa ho sa pinaka-importanting measure to. Kasi ang virus po, hindi ho mabubuhay without a host. Wala po. Hindi po. I tell you, hindi ho mabubuhay ho yan. Napaka-importante po na hindi po kayo lalabas para mabawasan po natin yun. So, yun ang pakiusap ko sa inyo. Number 2, again, kung meron ho kayo mga nararamdaman na kayo po ay PUI na, ay mag-volunteer na po kayo pupunta sa mga testing center. Ngayon, nakita ko sa Quezon City, meron na silang parang sa South Korea na para mag-walk-in ka doon. Samantalahin ho natin yun. Wag ho kayong mahiya po magpakilala kung may COVID kayo. At nakikiusap din po kami na wag naman natin hong i-discriminate yung mga taong may COVID. Kung yun nga mga senador, inamin po nila meron silang COVID. Yung Prime Minister nga po ng Inglaterra, meron din po. Si Prince Albert ng Monaco, si Prince Charles. Sinasabi po nila yon, hindi naman po sila nagagalit na meron po sila. So, ang pakiusap ko po, mag-disclose din po tayo. Wala naman ho masama ho dun Kailangan natin sabihin, si Isa Calzado nga nagsabi at nagdo-donate pa ho siya ng kanyang plasma kasi ang nabalitaan natin, pwedeng gamitin ho yun para makasagi po ng buhay sa mga serious cases na po. Isa hong nabasa ko ngayong araw na to na doon hindi pa peer review sa Shanghai ay 175 cases, 1/3 ng mga pasyente paglabas, mababa pa antibodies. So dito ho lalabas po na kailangan po siguro natin yung rapid testing po para ma-check po yung antibodies. So humihina ho ang resistensya. At siguro ito yung cause ng relapse in some patients. So kailangan natin ng masusing pag-aaral po dito. At siguro yung bakuna po na gagawin po ng kung sino man makauna po ng bakunang to, i-consider na maaring mababa po yung immunity ng mga pasyente po. Kaya nagkakaroon po ng problema. At harinawa, magkaroon po ng mga antibodies sa pasyente para magkaroon ho ng herd immunity. Na pag hindi nagkakasakit ho yun, hindi nyo matatransmit ho yun. And therefore, the population po magiging okay. So, madami ho tayong exciting times. Kaya lang, ang pakiusap sa amin ni Secretary Galvez is to focus every day on 3 things. Para daw simple. Yan din ho ang pakiusap sa kanya ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Every day when we're going to talk to the public, we should always be simple in trying to communicate. Bakit po ako nagsasalita po sa inyo ngayon? Dahil po si Secretary Galvez busy buong araw. Kung maaaring ma-interview, I think magpapa-interview ho siya ngayon kasi galing ho siya ng Malacanang, is to communicate to you kung ano nangyayari without divulging what's happening in the office. Pero ito ang mensahe. Kami ho nagsasalita kung ano lang ho yung sasabihin ho namin. We cannot disclose anything na hindi po nandun po sa amin na script for today. So, ang script for today, binanggit ko po sa inyo at gusto kong i-summarize po for clarity dun sa mga hindi narinig po kanina. Okay. Ang marching orders po ngayon is to execute properly. Bakit po preemptively in-announce ng Pangulo yan 3 weeks at hindi April 14? That is a very smart move kasi it will buy time for us rather than 2 weeks tayo maganda
kumahog, ngayon na natin gawin yung preparasyon. Ibig sabihin, we have to jumpstart early. Okay. So, ngayon, dapat mag-i-enhance tayong gusto ko lang tawagin din po, may nag-report sa akin, dyan po sa ibang areas po, sa Maynila at saka sa Parañaque, ay lumalabas po ang mga tao at nag-uumpok-umpok. Wag po, nire-report yun, nire-report ko po sa opisina yun para masabihan po na wag po lalabas at makakadagdag po tayo. So, enhanced community quarantine. 2, ready na po yung testing kits. Inuulit ko po, ready na po. 300,000 na po na ikalat po. 900,000 ang gusto pa natin ikalat. Ready na po lahat. And then, yung PPE up to this Friday, dadating almost 1 million po. Na So ready, wag humatakot ang mga doktor. Do nakita natin yung casualties ngayon ng mga doktor, 182 na po. 5 po ang namatay. Kinalulungkot kong sabihin, kayo po ang modern day heroes right now. At ang panghuli na gusto kong sabihin, I know na kayo po ay nangangamba. Ako po hindi ako nangangamba po na hindi natin matutupad ito. Kanina while I was watching them kanina sa this morning, nakita ko po yung kaseryosohan po ng ginagawa nila. Ang dami yung chief of staff na nandun. Nakita ko po Secretary Anyo, Secretary Galvez po, dati po yun, Secretary Esperon, General Simatu. Makita nyo po yung kanilang dedication to the job. Hindi lang nyo nakikita kung gaano sila kasipag. Si Secretary Duque, Secretary Nograles. Mahirap po na maging public servant po sa panahon ngayon. At lahat the whole of cabinet po dito nakakulaps. So, hindi lang nakikita nyo kung gaano sila kasipag. At bilang public official po, siyempre po, lagi po silang mapupuna. Pero ako na nagsasabi sa inyo, I have seen them in action and trust me when I say that they're hardworking public officials and we have to trust them. Nakita din naman nyo yung sinabi ng Pangulo the other night. Talaga po nakakaawa po kasi as a leader, umaasa po siya sa atin. At kita nyo naman, nagdagdag pa ng budget para sa atin. Wag nating sayangin to kasi nakasalalay dito sa last 3 weeks po. April 30, April 8 ngayon. So that's about how many days? Almost 22 days or almost 3 weeks. Itong last 3 weeks natin, gawin natin to the strongest 3 weeks of our life. At kung kailangan tayong magdasal, kailangan tayong sa bahay, kailangan tayong magpa-testing, kailangan tayong magbasa to add value, give inspiration to the ones who are working like sa IATF at saka sa NTF, sa ating mga doktor, prayers, kantahan natin, regaluhan natin, padala natin ng pagkain. There are many nameless and unrecognized faces na tumutulong. I tell you, may nagbigay sa akin nito. Galing kay Tricia Anachay Rivera. Kasi nakita niya, labas ako ng labas. Kaya ako naka-quarantine ngayon sa bahay. So, kanina medyo serious ako. So, ngayon chill muna tayo. Yan nakamaso ako. Yan Tapos meron akong alcohol, 2 pa. 2. Dalawa. Nakita nyo? Ibig sabihin, hindi ako nagbibiro sa inyo. I walk the talk. Hindi ibig sabihin, yan kailangan i-protect nyo. Kasi kung magkasakit ako, magkakasakit ng pamilya ko. Ganun dapat tayo sa atin sa atin pong pamilya. So, yung magagawa nating pansarili, ang effect niyan ay sa ibang tao. So, there's no other time in history na hinihingi po ang inyong unity, ang inyong pong solidarity at ang pagmamahal sa bayan. Tandaan nyo po yung mga doktor na yan. Ang national hero natin ay si Jose Rizal. Kung makikita natin sakripisyo ng ating healthcare professionals, sila nasa frontline. Tayo gumagawa tayo ng sarili. Ngayon, ang frontline naman natin ngayon ay kayo po. Ang bigay natin po last line of defense ay yun po mga doktor. Kasi pag sila nawala, doon magko-collapse ang ating system. Tomorrow po, I hope nabigyan ko po kayo ng update. Sana mag-online consultation po ako ngayon. Pero nakita ko po yung opportunity to
emphasize po ngayon execution. Kaya nakita nyo, ang binasa ko po ngayon, execution. Kailangan natin magawa po natin ang plano na 100%. Alright? You should walk the talk. Tayong lahat po. At nakita ko po ang social media po ngayon. Lahat po nakikisama. Konti lang yung medyo pero I think kailangan natin gawin ho yan. Alright? So, sa ngalan po ng National Task Force, Secretary Charlie Galvez, sa Department of Health, lahat ng public officials, malaking tulong din ho si Secretary Chair Popoy de Vera, dati ko pong boss sa UP, nung ako'y Public Affairs Director, siya po ay Senior Vice President. Malaking tulong po or ambag din po sa pagpaplano po nito. Marami pa po public officials na hindi natin ma-name right now. Saludo po ako sa inyo. Masaludo po ako sa inyong lahat. Kayo po ang tinatawag natin frontliners right now. Gawin natin ho one time to para ho sa bayan. Mahalin ho natin ang sarili natin. Magdasal kayong Holy Week. Bukas ay Holy Thursday. Pero magtatrabaho pa rin po kami for God, for our country, and for all of you. So maraming salamat po. At bukas po, alas 2 po naman. Kasi bukas po, ang gagawin namin ho, mag-aaral po kami para ma-execute namin yung plan na assignment ko po. So hanggang dito na lang po. Marami pong salamat muli. At manood ho kayo ng replay po ng press conference po or virtual press conference po ni Secretary Charlie Galvez. Hanapin po niyo yung Facebook sa OPAP po. Nagpapasalamat din po ako doon sa naglagay ng graphics po ng FBcom po na When Sally Draws. Ang dami pong tumutulong. Pinaganda po yung akin pong website. Siguro nakita niya yayagit-yagit So may nagmalasakit po. Actually, dami po nagmamalasakit na nagbibigay po ng kung ano-ano pagkain, face mask, prayers. Maraming salamat po. Yun ang mga pasyente ko. Mag-reseta na po ako ng inyong mga gamot. Maya-maya po ng konti. Hanggang dito na lang po. Ito po si Dr. Tony Liachon. Naglilingkod po para sa bayan. Hanggang bukas po muli. Mabuhay po tayong lahat.